ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, walla walla, ting tang, walla walla bang bang. Shoutout sa mga Mindanao vloggers. Maraming salamat sa inyo. Nachos to ha. Hindi lang Mr. Chips ang nagamit ko, kundi ang chippy na blue. Hindi sa walang oras o nag-iisip. Sold out lang talaga ang Mr. Chips. Sa pag-usad ng kawalan ay hinamon ko ang aking sikmurang kumain ng mga from scratch kung sa English. So nagsimmer ako ng natirang ground beef, natirang tomatoes at natirang sibuyas. Mabutit may parmesan pa. Binudburan ko kasi nakakatunaw ng pera ang melted cheese. Akala ko maka-nachos pa, may kulang pa pala. Nag-tubular lang kaya okay ang walang ref o kaya hindi makapalit ng winter tire. O, di ba mukha na rin siyang nachos. Gawa yan ng natitirang mayonnaise. Kailangan talaga si mayonnaise. Sisihin mo kung walang mayonnaise. So, ano namang drama ng sliced bread? Sliced bread story, Kapadata 58.36. Shoutout sa mga vlogger na gumagawa dito. Kinopya ko lang kung kaya basic at makasama rin na talaga ang aking mga pinapakita. Dahil sa nagustuhan ko at ayaw ko makalimutan kung kaya ay ginawan ko siya ng content bin. Kung manonood ka lang at hindi mo pakinggan ng mga sinasabi ko dito ay makukuha mo agad kung paano ihanda ang sliced bread. Sensya na at meron talaga akong mga music background dahil mga one of the best music ito na aking nagustuhan talaga po. Makisali tayo sa trending sa paghanda ng sliced bread upang mas masarap pa itong kainin. Wala naman akong kartihan sa sliced bread kasi laking pandesal naman ako. Ang sliced bread dumating sa buhay ko nung nagsimula na akong mag-aaral dahil kailangan magbaon. Ang mahalaga sa akin sa sliced bread ay ang makain at hindi mapanis. Isang kawalan ang rolling pin kung tayo magbalik sa paghahanda ng sliced bread o kaya sandwich bread. Para dili siya mula karaan kaling iskira-iskira niya. Button minute siya naman siya button ani. Button. Oops. Kaya i-flatten man daw ang bread mo ni isa. Ani. I-flat. Meron lang to check. Ito yung sa loob. Sample na lang ito mga day. Gawin ko lang to. Tapos, doon sa tip niya, kailangan lagyan ng tubig para masira. Yun yung pangsira niya. So, habang ginagawa ko ito, may naalala naman ako para siyang empanada at ang aking cheese pimento. Sure, para siyang empanada bread, no? I-fry natin to siya ng low heat. Yan. So, nasirado siya, diba? Close. Check natin bago natin siya. Yan, mga ganyan. Okay na to. Alright. Ang nakita niyong kitchen tool na gamit ko ay ito yung available sa Japan na pang-flatten ng breads or something you want to flat. Ang sliced bread number 4 ay kailangan mong iprito both side bago mo ilagay ang ham, sliced bread at onions. Ang sliced bread number 5 ay one-sided lang prito tapos ilagay na ang mga tomato, onion at saka ham. Tapos takip. Ito, pinakasimple ang number 6. Yan. Dahil ang toppings ay ilagay mo lang sa sliced bread. Toppings tulad ng deep fried fish, chicken, pork, or beef. Tapos lagyan mo ng ketchup or mayonnaise or ano pang sauce na gusto mo yan. Ang number 7 at hanggang sa matapos ang vlog na ito ay ang paghahanda ng sliced bread ng pahabaan o gamit ang mahabang oras. Ang natin na sandwich ay kailangan mong ilunod sa itlog tapos igiling-giling mo sa breadcrumbs na tawag nila ay panko. Oh, by the way, ang sliced bread pala in Japanese ay shokpan.
Kailangan mo ng 3 ripe bananas, balatan at smash gamit ang fork. Maganda ka pa ng isang bowl at doon ka magbatil o whisk ng 2 itlog. Dagdagan ng 1/2 cup of sugar and vanilla extract ng 1 teaspoon. Ihalo ang nauna yung smash na banana. Idagdag ang flour or di kaya ang ground na sliced bread. Tap ang sukat, 1 teaspoon baking soda and 1/2 teaspoon of salt. Yan, banana cake na. O diba, mixed team banana cake. Nakakataka, bili ko lang to. Mula sa blender para mag-ground ang sliced bread ay makagawa ka pizza pan or choco moist pan. Sure talaga, ikaw na bahala para makagawa ng cake.